Hello Sheila, ano ang mga feature ng online map na ito, no? At paano ito makakatulong sa paghanap sa mga nawawalang libingan ng Indian children? Hello Noel, inilunsad ng gobyerno ng Canada ang Indian Residential Schools Interactive Map na tutulong sa mga naghahanap o searchers sa mga forgotten graves ng residential school children. Sa pamamagitan ng nasabing map, ang mga searcher ay makakakuha ng accurate na lokasyon ng mga former residential school buildings. Ayon kay Andrew Martindale, isang professor ng anthropology sa University of British Columbia, ang mapa ay isang napakahalagang resource. Aniya, kapag nakakakalap ng ebidensya ng sementeryo o libingan at alam natin na ito ay malapit sa mga building na ito noong 1930s, maaaring magamit ang naturang impormasyon upang matukoy kung nasaan na ang mga libingang ito ngayon. Libre ang mapping tool na ito at included dito ang contemporary o latest at historical aerial photos na magbibigay sa mga user ng pagkakataon na ma-visualize kung saan nag-operate ang mga institution at kung anong itsura nito. Ayon kay Indigenous Services Minister na si Patty Hajdu, matagal na aniya na itinago ang katotohanan ng kolonyalismo sa mga mamamayan ng Canada at ito ay nagpapatagal din ng hiling na kinakailangan para sa health at prosperity ng bansa. Makapagbibigay aniya ang mapa ng empowerment sa mga survivors at communities. Noel? Yes, Sheila, gaano ba karami ang mga kabataang hinahanap na ito, no, dito sa Canada at paano sila napunta dyan sa mga unmarked grave? Noel, nasa 150,000 Indians o First Nations, Inuit at Métis ang sapilitang kinuha mula sa kanilang mga pamilya noong panahon na nag-ooperate ang mga residential schools upang sila ay indoctrinate sa Euro-Christian Canadian Society. Marami mga bata ang nasadlak sa physical, psychological at sexual abuse dito. Noel. Alright, maraming salamat Sheila Reyes live mula sa Toronto, Canada.